Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa inyo, Popoy at Bea. Gusto ko ring batiin ng hi, hello, yung mga loyal listeners and followers ng MOR. My name is Christina, pero Tinay na lang ang itawag niyo sa akin para mas madali. I'm 30 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Davao. Pero pinanganak at lumaki talaga ako sa Maynila. Napasulat ako sa inyo para i-share ang isang parte ng buhay ko na kahit alam kong imposible, pinapanalangin kong sana hindi na lang nangyari. Gaya ng sinabi ko, laking Manila talaga ako. Nakatira kami noon sa Navotas. Ako, ang nanay at tatay ko, at ang nakababata kong kapatid na si Joven. At sa totoo lang, Popoy at Bea, mahirap lang kami. Nakatira kami sa maliit na paupahan na gawa sa maninipis na kahoy. Construction worker ang tatay ko, samantalang sales lady ang nanay ko. Pero naging mailap ang swerte sa amin. Natanggal sa trabaho ang nanay, tapos madalang ang pasok ng paggawa kay tatay. Kaya umabot din kami sa puntong toyo at kanin ang kinakain namin sa buong araw. Lahat kasi ng pera na kahit papaano pumapasok, dinidiretso ni nanay sa pang-aral namin. Lalo na sa pag-aaral ko. Naniniwala at nananalig kasi si nanay noon na ako ang pag-asa ng pamilya namin. At dahil madalas kaming gutom, walang araw na hindi nagbabangayan ang mga magulang namin. Tinay, eto kanin. Kumain ka na. Nasaan si Joven? Nagbibihis lang po. Oh, paglabas pakainin mo na rin, ha? Opo. Nasaan na ba yung magaling mong tatay? Andito lang yung kanina. Oh, saan ka nagpunta? Wala. Dumaan lang ako kay paring Edison. Bakit? Mangungutang ka? Dapat sana. Anong nangyari? May problema sila sa pamilya eh. Nakakwentuhan ko saglit. Ako dapat yung maglalabas sana ng problema. Kaso biglang siya tong napakwento eh. Ay, Diyos me. O paano yan? Wala tayong mauutangan. Mukhang ganun na nga. O paano na tayo, Mateo, ha? Anong plano mo? 3 buwan na tayong hindi nakakabayad ng renta. Sabi nung kasambahay na may-ari neto, baka raw ipabarangay na tayo. Nako! Evelyn, tingin ko panahon na para bumalik tayo sa amin. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ang sabi ko, umuwi na lang muna tayo kina nanay sa Masbate. At bakit? Bakit ko gagawin yon? Evelyn, hindi na natin kaya yung buhay dito sa Maynila. Kung nandun tayo, may makakatulong sa atin mag-alaga sa mga bata. Makakapagtrabaho ako ng maayos. Ikaw din, makakapagtrabaho ka rin. Yun pala yun. Gusto mong umuwi sa inyo kasi gusto mo rin ako magtrabaho. Bakit hindi? Mas mapapabilis pa yung pagginhawa ng buhay natin kung dalawa tayong kakayod. Mateo, baka nakakalimutan mo. Sinumpa na ako ng nanay mo. Tapos gusto mong gumapang tayo pabalik sa kanya? Kung yun ang kinakailangan natin gawin para lang matulungan niya tayo. Ayoko nga. Kahit kailan, hindi ko gagawin yon. Pagkatapos niya akong lait-laitin, pagsabihan ako kung ano-anong masasakit na salita, gusto mo ba akong magmakaawa sa kanya? Ayoko! Ano bang mas importante sa'yo, ha? Yung pride mo o yung buhay ng mga bata?
Aba, Mateo, kung yan lang din ang pagpipilian, ako na lang didiskarte para sa mga anak ko. Kung gusto mong humingi ng tulong sa nanay mo, sige. Pumunta ka sa Masbate, pero mag-isa ka. Maiiwan kami rito ng mga bata. Ano na namang kalokohan yan? Ngayon nga kasama niyo ako, hirap na hirap tayo eh. Tapos gusto mo pang iwan ko kayo? Gaya ng sinabi ko, ako na ang didiskarte para sa amin. Ikaw bahala ka sa sarili mo. Ano ibig mo sabihin ha? Sige, didiretsuhin na kita. Maghiwalay na tayo. Tutal parang susuko ka na eh. Kaya sige lang, sumuko ka na. Huwag mo na kaming alalahanin ng mga anak mo. Hoy Evelyn, hindi tayo maghihiwalay. At kung maghihiwalay man tayo, akin ang mga bata. Wala kang pera eh, wala kang trabaho. Anong ipambubuhay mo sa kanila? Bakit? Ikaw lang ba may kamag-anak na maaasahan? Hindi lang ako humihingi pa ng tulong sa mga kapatid ko dahil ayokong isipin nila na walang kwenta yung asawa ko. Pero bigla na rin umabot tayo sa puntong to, wala nang kaso sa akin kung ano pang iisipin nila tungkol sa'yo. Kaya Mateo, ngayon pa lang, mag-isip-isip ka na. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Pero dito lang kami sa Maynila ng mga anak ko. Dito lang kami. Tinay. Psst, Tinay. Po, Asan tatay mo? natutulog na po. Kapatid mo tulog na. Opo, Eh ikaw, bakit gising ka pa? matutulog na rin po. Kakatapos ko lang po gumawa ng assignment. Ganun ba? Halika muna. Samahan mo muna ako sandali sa tindahan. Sa tindahan po? Bakit po, Nay? Ano pong bibilhin natin? Wala nang tanong-tanong. Basta samahan mo ako. Manang, bakit ang tagal namang dumating nung load? Ay, eto na pala, thank you. Tinay, Po, may tatawagan lang ako ha. Tumayo ka lang dyan. Silip-silipin mo sa kanto natin, baka sumunod yung tatay mo eh. sige po. Eto na, matatawagan ko na siya. Sana gising pa siya. Tinay, bantayan mo yung kanto. Opo, Nay. Hello? Ricky, hi! Kumusta ka na? Pasensya na, ngayon lang ako nakatawag ha. Eto okay naman, namimiss ka. Kailan? Bukas? Pwede naman. Saan mo gusto? Ikaw ha? Sige, walang problema. Ay, oo nga pala Ricky. Naalala mo yung pinagkwentuhan natin last time? Yung sabi mo na gusto mo kong makasama ng pangmatagalan? Yung sabi mo na gusto mo magkasama tayo sa bahay? Oo, yun. Eh di ba nga sabi ko sa'yo ayoko kapag hindi kasama yung mga anak ko? Talaga? Sure ka? Sigurado kang tatanggapin mo yung mga anak ko? O sige, pag-usapan natin yan bukas. Basta akong unang magte-text o tatawag bukas ha. Stay put ka lang. Sige, see you. Bye. Naku, buti naman at gising pa siya. Sino pong kausap nyo, Nay? Ang mag-aahon sa atin sa hirap, anak. Kaya wag mong sasabihin sa tatay mo yung mga narinig mo, ha? Naiintindihan mo? Ipangako mo sa akin, Tinay, na wala kang sasabihin sa tatay mo. Opo, Dahil kapag sinabi mo sa tatay mo, huwag kang umasang makakapag-aral ka pa.
Popoy at Bea, umalis nga kinabukasan si nanay para kitain yung kausap niya sa cellphone. Noong mga panahon na kasi na yun, 10 years old pa lang ako. At hindi ko pa naiintindihan yung mga ginagawa ng nakakatanda. Hindi rin nakatulong na medyo slow ako pumikap ng mga nangyayari sa paligid ko. Popoy at Bea, ilang linggo makalipas kitain ni nanay yung kausap niya sa cellphone, tuluyan nang naghiwalay ang mga magulang namin. Kay nanay kami sumama, habang si tatay naman ay umuwi sa lola ko sa Masbate. At hindi na namin siya nakita kahit kailan. Nung una, tumatawag-tawag pa siya kay nanay para kamustahin kami, pero eventually, natigil din yung mga tawag. Nung naghiwalay sina nanay at tatay, akala namin ng kapatid ko pupunta kami sa bahay ng kamag-anak ni nanay. Pero nagulat na lang kami ni Joven na nanatili kami sa isang motel ng ilang araw. Pagkatapos, pumunta kami sa isang magandang apartment. 2 ang palapag, 3 ang kwarto, at may balkonahe pa. Doon na nga daw kami titira, sabi ni nanay. At doon na rin niya pinakilala si Daddy Ricky. Sabi ni nanay, si Daddy Ricky na daw mag-aalaga sa aming 3. At totoo nga, nagbago ang buhay namin bigla. Nakakakain na kami ng 3 beses at higit pa sa isang araw. May kanya-kanya kaming kwarto. May aircon pa. At ang pinakamalaking pagbabago sa akin, Popoy at Bea, yung nakapag-aral kami sa isang private school. Sobrang saya talaga namin ng kapatid kong si Joven. Dati-rati kasi, parati kaming nilalait ng mga kapitbahay at mga kamag-anak namin. Pero nung dumating si Daddy Ricky sa buhay namin, wala silang masabi kundi puro papuri. Masayang-masaya kami ni Joven. Masayang-masaya ang nanay namin. Asan na si Daddy Ricky? Sabi niya nandito na siya. Tinay! Sakay na! Daddy Ricky! Hello po! Oh, bakit parang excited ka? Kasi po, ang ganda-ganda po ng sasakyan niyo eh. Minsan lang po kasi kami makasakay ni Joven dito. Di bale. Kapag may time sa weekend, mag-road trip tayo ni na mama mo. Sige. Teka, anong oras na ba? 4 pa lang pala eh. Gusto mo, pasyal muna tayo? Po, talaga po? Gusto mo, bili kita ng bagong sapatos. O kaya bag. Sige po, sige po. Tapos kain tayo ng masarap. Spaghetti, Daddy Ricky. O sige, spaghetti. Tsaka po yung ice cream na kinainan natin dati. Yung nasa mall din. Opo, opo. Sige. Puntahan natin lahat yan. Mag-seatbelt ka na. Sige po. Talaga ng spaghetti. Nabusog ka ba? Opo, sobra. Dyan sa sapatos mo. Masaya ka ba dyan? Opo, Daddy Ricky. Bag. Ayaw mo ng bagong bag? Halos parang bago pa naman po tong bag ko. Yan lang yata yung bag na ginagamit mo araw-araw eh. Dapat may kapalitan yan para hindi masira agad. Okay lang po, Daddy Ricky. Wag na po. Hindi. Bibili din tayo ng bag. Kasi may namang classmate mo, kulang yung mga gamit mo. Kaya akong bahala sa'yo, okay? So, okay ka na? Busog ka na? Tapos ka na kumain? Opo. Sige, mag-bill out lang ako tapos bili tayo ng bag mo, ha?
Tsaka kakain pa po tayo ng ice cream. Ay, oo nga pala, yun pa. Sige, teka. Excuse me, yung bill nga please. Excited na po ako makauwi, Daddy Ricky. Ay, bakit naman? Panigurado kasi matutuwa si Joven sa pasalubong natin. Ayan mo next time, isasama natin siya. Nung pinagpaalam ko kasi kay ni Joven, sabi ng mama mo, huwag na natin isama eh. Bababa daw kasi nakuha sa quiz nung isang araw. Kaya bawal daw muna siya magsaya. Oo nga po eh. Sige po, next time isama natin. Matalino naman po si Joven eh. Tamad lang. Tinay, ilang taon ka na nga ulit? 12 po. So siguro marami nang nanliligo sa school mo, no? Naku, wala po, Daddy Ricky. Mga salbahe nga po mga boys sa amin eh. O bakit? Binubuli ka ba nila? Hindi naman po. Pero mahilig lang po sila mang-asar. Di nga po namin sila pinapansin eh. Tama yan. Huwag ka munang magpapaligaw. Bata ka pa. Kung yung mga kaklase mo ay nagbo-boyfriend na, huwag mo sila pansinin. Pero kung gusto mo talaga ma-experience yung magka-boyfriend, sa akin na lang. Ako na lang kunwari mong boyfriend, ha? Daddy Ricky talaga oh. Oo nga. Gusto mo sample? Akin na kamay mo. Kamay ko po. Holding hands tayo. Ayan. Isa yan sa mga ginagawa ng mag-boyfriend at girlfriend. O kunwari, boyfriend mo na ako, ha? Sige po. Pero syempre, huwag mo sasabihin kay mama mo, ha? Silosa kasi yun. Kapag nalaman niya na mas close na tayo, baka magalit yun. Kasi syempre, ang gusto niya, siya yung Reyna. Kaya secret na lang muna natin, ha? Sige po. At dahil dyan, di ba binibigyan ka ng baon ng mama mo? Opo. Mamaya, aabotan kita. Extra baon. Talaga po? Oo. Pero huwag mo sabihin sa mama mo, ha? Sige po. Good girl. Malapit na tayo. Ihanda mo na yung mga gamit mo. Okay po. Popoy at Bea, mabait kung sa mabait si Daddy Ricky. Napaka-generous niya. Napaka-happy person. Palagi niya akong binibigyan ng extra allowance. Dinadala sa iba't ibang mga kainan, pinapasyal sa iba't ibang mga magagandang lugar. Spoiled kami ng kapatid kong si Joven, kumbaga. At ang kapalit lang na gusto niya ay mag-aral kaming mabuti. At sa akin nga, ay holding hands at malambing na yakap. Tandang-tanda ko pa noon kapag sinusundo niya ako sa school, syempre nakakotse, hihinto kami sa tabi para lang magkwentuhan habang nakayakap ako sa kanya. Siya naman hahalik lang sa noo at kamay ko. Nung mga oras na yon, Popoy at Bea, wala lang sa akin yung mga ganong bagay. Kasi sa isip-isip ko, normal naman sa mag-ama ang maglambingan ng ganon. Niyayakap naman niya ako kahit kaharap sina Mama at Joven. Kaya wala akong nakitang problema. Hanggang sa naging 12 years old na nga ako.
tagal naman magpasa ng mga classmate ko. Pagsasama-samahin ko pa yung mga report namin eh. Oh, Tinay, hindi ka pa tapos sa mga assignments mo. Ay, hindi pa po, Nay. Dalian mo na kasi darating na Daddy Ricky mo. Baka magyayayong kumain sa labas. Sige po, sige po. Ay, ayan na pala eh. Hi, mahal. Ay, mahal. Oh, mukhang pagod ka. Oo, medyo eh. Pinasyal ko kasi yung mga business partners namin mula sa Japan. Ganun ba? Nga pala, anong dinner natin mamaya? Nako wala pa akong naluluto. Sabi mo kasi gusto mong kumain sa labas. Oo nga eh. Kaso yung mga business partners namin, nag-iaya kumain sa seafood restaurant. Allergic ako sa seafoods, di ba? Kaya wala. Isda lang kinain ko. Parang tunaw na. Sige, teka, gusto mo bang magpa-deliver na lang? Wala kasing matinong laman yung ref natin. Hindi pa ako nakakapag-grocery. Gusto ko sanang lutong bahay. Gusto ko yung sinigang mo. Pwede kaya? Mag-grocery muna ako kung ganon. Okay lang ba sa'yo? Ay, oo naman. Request ng mahal ko eh. Sige, bibigyan kita pang grocery, ha? Tsaka konting extra pa. Baka may magustuhan ka pang bilhin na iba eh. Sabi mo yan, ha? Sige, magbibihis na ako. At Tinay, mamaya na yan, nak. Samahan mo muna ako sa grocery. Ay, mahal. Pwede kayang si Jovi na lang yung isama mo. Kasi may ipapagawa sana ako kay Tinay. Kailangan gamitan ng computer. Alam mo namang hindi ako expert sa paggamit ng computer. Tsaka sakto, kahapon lang may nirequest si Jovi na gamit pang school. Bili mo na rin. Ay, oo nga pala, no? Sige. Baka mamaya magtampo si Bunso. Ay, Tinay, si Joven na lang isasama ko. Tulungan mo na lang palang Daddy Ricky mo sa kailangan niyang gawin. Sige, sabay na ako sa kwarto. Ayan po, Daddy Ricky. Na-type ko na po lahat. Talaga ba? Tingin nga. Ayan po. Ba, ang galing ah. Tsaka nilagay mo ba yung logo na pinapalagay ko? Opo, ayan po. Sa page 2, saka sa 3. Iyon. Galing talaga ni Tinay. Thank you ah. Ako, for sure, mahal ang bayad sa'yo. Po? Nako, hindi naman po. Hindi naman po ako maniningil. O kahit di ka maningil, bibigyan kita ng kapalit para sa pagod mo. Panigurado, meron kang gustong bilhin sa mall, no? Nako, alam ko na yung mga tawang ganyan eh. Kilalang kilala na kita, Tinay. Uy, wala po ah. Gusto mo ba ng bagong cellphone? Po? Kasi itong gamit mo, pinaglumaan ko na to. Ang dami nang lumabas sa bagong model eh. Oo nga po eh. Kung bilan kaya kita? Ibibili niyo po ako, Daddy Ricky? Abay, bakit hindi? Gusto mo ba? Opo. Siyempre po. Kasi yung mga kaklase ko, mga bago na rin po yung cellphone. May mga kulay na. Tapos sabi rin po nila, luma na daw yung akin. Bilhin niyo rin po ako ng bago, Daddy Ricky. Please. Oo, bibilang kita. Gusto mo bukas na bukas din eh. Sige po. Promise po yan ah. Promise? Wala nang bawian? Oo naman. Good girl ka eh. Yes! Kaya lang pengi mo ng isang kiss. Isang kiss po? Oo, dito sa kaliwang pisngi oh. Sige po. Mwah! Ay, dito naman sa kanan. Dito sa noo. Sa noo? Mwah! O dito naman sa lips. Sa lips po? Oo. Pero... Wala namang mali siya eh. Naku, sige ka, baka magbago isip ko. Si Jovi na lang bibilang ko ng cellphone. Daddy Ricky naman eh. Okay, paano yan? Hindi ako kompleto sa kiss. Ayan po, kinis ko na kayo sa lips ha. Isa pa. Binigla mo ko eh. Di ko naman naramdaman eh. Ayan po. Yan. O sige, last na lang. Pero tagalan mo ng mga 3 seconds. 3 seconds? Oo. Ako, ganda pa naman ng cellphone na gusto kong ibili sa'yo. Sige po. Mwah. Yan.
O sige, bukas, after school mo susunduin kita. Date tayo. Date? Oo, di ba may secret tayo? Kunwari ako yung boyfriend mo. Ah, sige po. O, quiet ka lang sa mama mo ha. Baka magalit yun. Opo. Tika nga dito. Ako po naman si Daddy Ricky mo. Mm, Ay, ayoko ng ganyan. Lika dito. Kandong ka sa Daddy Ricky para mas mayakap kita ng maayos. Kandong po? Oo, dito ka. Yan. Payakap nga sa favorite ko. Mm, Sarap naman ang yakap. Pakis nga. Dito sa lips. mm. Sarap naman ng kiss. Oh, good girl ka lang palagi ha. Siyempre po. Eh baka may boyfriend ka na sa school. Wala po ah. Bay dapat lang. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Si Daddy Ricky muna. Kapag may gusto kang gawin o curious ka tungkol sa isang bagay, sabihin mo sa akin. Huwag mo gagayahin yung mga kaklase mo sa school. Siyempre po, no? Eh lalo na ngayon, bibilang kita ng cellphone. Eh baka mamaya kung sino-sino magte-text sa'yo. Promise, Daddy Ricky, wala po talaga. Baka may mag-I love you na lang sa'yo bigla ha. Wala po. Hindi ko naman po pinapansin mga kaklase kong lalaki. Abay dapat lang. Sa Daddy Ricky ka lang mag-I love you ha. Sige nga, sabihin mo sa akin yon. Yung alin po? Yung I love you. I love you? With feelings naman. Parang di mo love si Daddy Ricky mo eh. I love you, Daddy Ricky. Yung. Yes, yes. Isa pa nga. I love you, Daddy Ricky. I love you too, Tinay. O isa pang kiss sa lips. Isa pa po? Oo nga. Dali na kasi baka mamaya dumating na si mama mo. Sige po. O sige na. I-print mo na yung mga pinatype ko sa'yo ha. O bukas, sunduin kita. Bibili tayo ng cellphone mo ha. Okay po. Thank you po, Daddy Ricky. Popoy at Bea, mula holding hands, napunta na nga sa pasmack-smack sa lips ang lambing na gusto ni Daddy Ricky. Lalo na tuwing meron akong hinihiling. Kumbaga, dahan-dahan niya akong tinuruan kung paano maging good and obedient girl. And again, wala akong inisip na iba ng mga panahon na yon. Para sa akin, wala lang yung mga pinapagawa niya. Kasi aaminin ko, nakatingin lang yung mga mata ko sa mga bagay na pwede kong makuha kapag masaya si Daddy Ricky. Ekstrang baon, bagong gamit, mga lakwatsa. Na-excite ako sa mga material na bagay. At natutuwa ako sa tuwing pinupuri ng mga kaklase ko yung mga bago kong gamit. Nag-enjoy ako kapag iniisip nilang ang yaman-yaman ko. Pati si nanay, lalo na si nanay. Gustong-gusto niya kapag kinaiinggitan siya ng mga kamag-anak namin at mga kaibigan niya. Pero Popoy at Bea, tanda ko rin na kahit papaano, may maliit na boses sa likod ng utak ko na nagsasabi na may mali, na parang may hindi tama. Pero alam ko rin na kapag umalma ko, ay mawawala ang lahat. Tumatak kasi sa isip namin ni Jove na kung gusto namin ng maayos at masayang buhay, dapat palaging happy si Daddy Ricky. 12 years old lang ako during that time. Mas nanaig sa akin ang takot na bumalik sa kahirapan kesa sa ano paman. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Save me. Popoy at Bea, nagpatuloy ang mga hawak sa kamay, halik sa noo at kamay, ang yakapan, at ang mabilisang halik sa labi. For how many years? Hanggang sa graduate na nga ako ng high school. And I remember this one particular day. It was the day after my graduation.
At syempre, ganun ulit. Wala ulit sina nanay at si Joven. Kami lang ni Daddy Ricky ang naiwan sa bahay. Naiwan ako kasi meron na namang pinagawa si Daddy Ricky na paperworks na later on ko lang na-realize na para-paraan lang pala niya para maiwan kaming dalawa sa bahay. Daddy Ricky, eto na po yung mga pinapa-research niyo sa akin. Nagprint na po ako ng hard copy tapos nandito na rin po sa flash drive yung soft copy. Ayun, salamat Inay. Maasahan ka talaga. Ako, kung gusto mong sumideline bilang sekretary sa office namin, sabihin mo lang ha. 2 buwan pa naman yung bakasyon mo bago magpasukan, di ba? Opo. Ay, nga pala. Gusto mo bang magbakasyon? Yung mga tipong 1 linggo, ganyan. Bakasyon? Opo, sige po. Graduation gift ko sa iyo, ha? Tsaka reward na rin kasi nasa honor roll ka talaga. Oh my gosh! Sige po, Daddy Ricky. Saan po tayo pupunta? Ikaw, depende sa'yo. Gusto mo ba sa resort o gusto mo sa ibang bansa? Po? Sa ibang bansa? Oh my God, talaga po, Daddy Ricky? Saan ba gusto mo? Sa Japan! Gusto ko po makapunta dun sa mga bilihan ng anime merchandise. Tsaka gusto ko po makita yung mga lugar na napapanood ko lang sa anime. At tsaka, ramen! Gusto ko makakain ng totoong ramen, yung legit at authentic. Ay, sige, pwede. Sakto, tagal ko na rin hindi nakakabalik ng Japan eh. Oh, yun pala, Daddy Ricky. Mag-Japan na tayo. Please. Please, Daddy Ricky, please. Sige. Yay! Pero, Pero? medyo mahal ang ticket sa Japan, Tinay. Tapos, ilan tayo? 4 tayo ng mama mo tsaka ni Joven. Ay, ganun po ba? Pero kaya ko naman gawa ng paraan eh. Konting ipon lang naman yun. Tsaka marami akong kakilala sa Japan na may mga connection sa hotel. Pero again, ang mahal ng ticket. Sige po. Dito na lang po tayo. Kahit dyan na lang po sa Batangas. Ikaw, depende sa'yo yun. Depende sa lambing mo. Sa lambing ko? Kilala mo naman ako, Tinay. Kainaan ko kayo ng mama mo. Konting lambing nyo lang bumibigay ako kaagad. Lambing po? So, paano? Wag na. Di na tayo magja-Japan. Daddy Ricky naman eh. Sayang yun. Ikaw rin. Ayan po kinis ko na po kayo. Oh, 1 kiss lang? Lugi naman ata ako niyan. Sige po, isa pa po. Hina ako naman sa'yo, Tina eh. Po? 2 kiss lang? Sige na po, ayan yakapin ko na rin po kayo. Yan. Gusto ko yung ganyang maigpit na yakap. Diyan ka lang. Tagalan mo pa ang yakap, ha? Dadalhin niyo na po ako ng Japan, Daddy Ricky, Oo naman. Lalo na pag hinalikan mo ako ng ganito. Shh. Relax. Daddy Ricky. Bakit? First time mo bang mahalikan ng ganon? Po? Wala pa bang umalik sa'yo ng ganon? Wala po. Talaga ba? Wala po. Boyfriend? Sa bagay, ako yung boyfriend mo, di ba? At bilang boyfriend mo, parang dapat ata umuusad din tayo eh. Umuusad po? Paanong usad po? Halika, papakita ko sa'yo. Higa ka. Hihiga po? Oo, higa ka dito sa sofa. Yan, ganyan.
O kami sa gilid lang, ha? Yan. Relax ka lang, ha? Ano pong... Shhh. Akong bahala sa'yo. Relax ka lang. Mamasahihin ko lang tong kamay mo. Sarap ba? Madami kang ginawa sa computer, di ba? Opo. O tapos tong braso mo naman. Relax lang. Tapos yung balikat mo. Shhh! Relax lang, Tinay. Eto, may susubukan ako, ha. Sabihin mo kung anong nararamdaman mo. Mamasahihin din natin yung dibdib mo. Daddy... Shhh! Relax lang. Subukan mong pakiramdaman. Pikit ka. Dahan-dahan lang naman ako, eh. Daddy Ricky... Oh, anong nararamdaman mo? Masarap, di ba? Mas masarap pag tatanggalin ko tong bra mo. Wow. Talagang dalaga ka na talaga, Tinay. Lumaki na yung dibdib mo. Ang lambot-lambot. Hulmang-hulma na. Daddy Ricky... Shhh! Relax. I-enjoy mo lang. Huwag kang mag-isip ng kahit ano. Huwag kang kabahan. Akong bahala sa'yo. Saka normal tong ganito. Panigurado naman, gagawin din sa'yo to ng magiging boyfriend mo. At least, alam mo na kung anong pakiramdam. Teka, isa pa akong gagawin eh. Ano pong gagawin niyo? Dito sa bandang baba. Daddy Ricky! Relax. Relax, Tinay. Wala akong gagawing masama. Hindi ito masakit. Higa ka ulit. Higa ka lang. Konting himas lang banda dito sa baba. Pakiramdaman mo, ha? Sinasabi ko sa'yo, hindi masakit. Sige, subukan mo lang. Relax ka lang dyan. Pumikit ka. Sige, pikit ka. Yan. Huwag kang mag-isip ng kahit ano. Pakiramdaman mo lang yung mga kamay ko. Yung himas ko. Yan. Ganyan. Alam ko may nararamdaman ka na. Masarap. Masarap, di ba? Daddy Ricky... O, ayan o. Ramdam ko na ang reaksyon ng katawan mo. Pero sige lang. Enjoy mo lang. Akong bahala sa'yo. Eto, mas masasarapan ka pag hinalikan ko leg mo. Ay, Diyos me. Ang daming tao sa mall. Nakakaloka. Nahirapan kaming makakuha ng taxi. O, Tinay, bakit nakatayo ka lang dyan? Tulungan mo kung ilagay sa ref at saka sa cabinet yung mga pinamili ko. Po? Sabi ko, bakit nakatunganga ka lang? Opo. Sige po. Ayusin mo na yan, ha? At maliligo muna ako. Ang init-init. Tinay, Po? eto, extra baon mo. Thank you po. No problem. Thank you rin, ha. Nagkakaroon ako ng sigla kapag nilalambing mo ko eh. Nai-inspire ako magtrabaho pa at ibigay ang lahat ng gusto niyo. O siya, sige. Tuloy mo na ginagawa mo. Sige po. Ate? Oo, bakit? Joven, ano yun? May kailangan ka? Wala naman. Bakit ka umiiyak? Wala.
May napanood lang ako nakakaiyak. Di nga. Oo nga. Okay. Hugasan ko ba itong mga gulay na nandito sa may lababo? Oo. Oo. Okay. Joven? Bakit, ate? Wala. Wala. Teka, CR lang ako Babalik ako. Popoy at Bea, magpapakatotoo ako sa inyo. I physically felt the pleasure Daddy Ricky wanted me to feel. Pero sa loob-loob ko, alam kong mali. May mali. At sobrang natanga na lang ako. Ayoko yung ginagawa niya, pero hinahayaan ko siya every time. Kasi mas nangibabaw sa akin yung kagustuhang makuha ang gusto ko. To the point na kinukumbinsi ko na lang ang sarili ko na ano ba naman yung konting hawak, konting himas, at isa pa palagi kong naaalala yung mga bilin ni nanay. Na kung gusto kong magpatuloy sa private school, kung gusto kong matulog na may aircon, don't do anything that would upset Daddy Ricky. Gustong-gusto kong makatapos ng pag-aaral, Popoy at Bea. Masayang-masaya akong pumapasok sa eskwelahan. Parang doon yung comfort zone ko, yung safe space ko. Kaya sinusunod ko ang mga utos ni Daddy Ricky para lang hindi mawala lahat iyon. And the touches of private parts started nung graduate ako ng high school hanggang sa mag-college. Daddy Ricky would touch me 3 to 4 times a week. At madalas ay pagwala si nanay. Pero minsan, tumatakas ng halik si Daddy Ricky kapag abala sa kusina si nanay at nasa kwarto si Joven. Hindi ko siya pinipigilan. Ang tanging ginagawa ko lang maging blanco at hindi gumalaw. Pigilan ng kahit anong emosyon. Masarap, masakit, nandidire, o nakikiliti man yan. Ang tanging ganti ko lang ay yung magmukhang walang nararamdaman. Inisip ko na lang, para sa kinabukasan ko to. Para sa kinabukasan ko to. Kapag sinabi ko kay mama mag-aaway sila, maghihiwalay, matitigil ako sa pag-aaral. Isa pa, kinumbinsi ko ang sarili ko na hindi naman singlala ng mga naririnig ko sa iba. Hawak at halik lang naman ang ginagawa ni Daddy Ricky. Hindi pa naman siya pumapatong sa akin. Kaya ang tanging pwede kong gawin ay iwasan siya hanggat maaari. Nagkakaisip na kasi ako nung time na yon, Popoy at Bea. Aware na ako sa kademonyohang nangyayari sa buhay ko. Oy, Tinay, anong oras na? Hindi ka ba uuwi? Hindi pa, mamayang konti pa. Bakit? Matutulog ka na ba? 9:00 pa lang Hindi pa naman. Ako pa. Sakto wala tayong class bukas. Siyempre mapupuyat ang lola mo. Oh, yun naman pala Hindi ka ba hinahanap na mama mo? Tatawag yun pag galit na. Bakit inaantay mong magalit pa? Busy kasi yun sa kakaasikaso kay Daddy Ricky. Tatawag lang siya pag tulog na si Daddy Ricky. So, inaantay mong makatulog yung Daddy Ricky mo? Medyo. Bakit? Wala, trip ko lang. Ano kasi, tuwing uuwi ako, ang daming tanong palagi. Kumusta school? Kumusta pag-aaral? Pare-parehas lang naman ang ikukwento ko. Okay. Nagugutom ka ba?
Bili tayong Tapsi sa baba. Pwede rin. Oh, ba't nagulat ka? Sino ba't matawag? Nanay ko. Ay, ba't ang aga? Tulog na ng 9 p.m. yung stepdad mo? Ay, imposible. Mga 11 usually natutulog si Daddy Ricky. Baka emergency. Sagutin mo kaya? Ayoko. Baka pa uuwiin lang ako niyan eh. Akala ko ba tumatawag lang siya pag tulog ng stepdad mo? Usually. Yun na nga Baka emergency. Kung pinapauwi ka na, di sabihin mo, nagre-research pa tayo. Nagre-research pa tayo na susunod natin kakainin. Charing! Sige na nga, sasagutin ko na. Hello? Christina! Asa ka ba, ha? Nay? Nay, bakit po? Bakit ang tagal-tagal mong umuwi? Bakit nga, Nay? May nangyari ba? Andito kami sa ospital. Yung Daddy Ricky mo ay natake sa puso kaninang hapon. Po? Asan ka ba? Umuwi ka na. Walang kasama yung kapatid mo. Umuwi ka na, ha? Magpahinga ka sandali. Pakainin mo yung kapatid mo. Tapos palitan mo ako rito. May mga kailangan akong kunin dyan sa bahay para sa Daddy Ricky mo. Umuwi ka na, ha? Tigilan mo ng kakalakwat at tulungan mong nanay mo. Opo, Nay. Uuwi na po ako. Basta, pag may dumating na nurse o doktor, intindihin niyo yung sasabihin, ha? Tapos, i-text mo ko o tawagan mo ko agad. Meron namang pahabang upuan dito. Pwede ka ritong umidlip. Mabilis lang naman ako. Magpapahinga lang ako sandali. Maliligo. Tapos babalik rin ako rito. Sige po, Nay. Umuwi na po kayo para makapagpahinga. Ako na pong bahala dito. I-text mo ko o tawagan, ha? Lalo na kapag may tanong yung nurse o yung doktor. Oo, Nay. Gets ko. Sige, nak. Uuwi na ako. Ingat po. Daddy Ricky? Gising po ba kayo? May kailangan po kayo? Parang tulog naman siya. Daddy Ricky. Daddy Ricky, naririnig mo ba ako? Sana naririnig mo ako. Kahit sa panaginip mo. Huwag ka muna mamatay, ha? Masyadong mabilis pag namatay ka kagad. Sana makarecover ka. Tapos, atakihin ka ulit. Tapos makarecover ka ulit. Tapos atakihin ka na naman. O kaya sana maparalyze yung kalahati ng katawan mo. Tapos, hindi ka makakakain na maayos. Hindi ka makabanyo ng maayos. Tapos hindi ka makapagsalita. Pag may makati sa'yo, hindi mo makakamot. Alam mo yun? Tapos, aatakihin ka ulit. Basta, sana mahirapan ka. Sana mahirapan ka pa. Naririnig mo ba ako? Daddy Ricky? Sana mahirapan ka to the point na gusto mo na lang mamatay. Kapag gumaling ka at naalala mo tong mga sinabi ko, subukan mong magalit. Sasabihin ko lahat kay nanay. Sasabihin ko lahat ng ginawa mo sa akin. Isusumpong kita sa pulis. Gusto mo? Pero, kung gusto mong mamatay na,
Pwede rin. Pwede. Ano ba itong ginagawa ko? Ba't ko kinakausap ang taong walang malay? Tinay, pwede ka nang umuwi. May pasok ka ba? Sige, mag-absent ka muna para makatulog ka ng maayos. Para mamaya ako naman ang uuwi para makapagpahinga. Sige po, Ma. Nagluto na rin ako ng ulam. Nasa ref, adobo. Initin nyo na lang ni Joven, ha? Tiis-tiis muna habang nasa ospital pa ang Daddy Ricky nyo. Oh, kaya sige eto. Ito, 1,000. Ibigay mo yung 500 kay Joven. Baon niya ka mo ng 3 araw. Tapos yung natira, magpa-deliver kayo ng gusto ninyo. Basta ang importante matulog ka. Para ikaw yung bantay mamaya, ha? Sige po, Nay. Si Ricky, gising na. Gising na ang Daddy Ricky nyo. Ricky, mahal. Ricky! Tinay, tumawag ka ng nurse, ng doktor, dali! Ricky! Tinay, ano ba? Kumilos ka na, Tinay! Ricky! Lord, ako na, please. Ricky! Ngayon, huwag muna. Ricky! Popoy at Bea, hindi na nakasurvive si Daddy Ricky. He died. And it was the best day of my life. Umiyak ako nung namatay siya. Pero umiyak ako kasi umiiyak yung mga tao sa paligid ko. Pero ngayon ko lang na-realize na masayang-masaya ako during that time. Lalo na nung mga huling sandali ni Daddy Ricky. Dumilat kasi ang mga mata niya. Nagkatinginan kami ng mabilisan. As in, mabilis lang. Pero parang slow-mo ang lahat. I saw pain. I saw fear in his eyes. At hindi naman sa pagiging dramatic, pero parang nakita niya siguro si Satanas na sinusundo na siya. And the part of me felt relieved kasi naghirap siya ng ilang minuto bago siya binawian ng buhay. And that was the end of Daddy Ricky. Buti na lang at maraming iniwang pera si Daddy Ricky kay nanay. Nakapagtapos kami kahit wala na siya. At lumipas ang panahon, parang wala lang. Nagpatuloy lang kami sa bahay. Walang kaalam-alam ang kahit na sino sa mga nangyari sa akin at kay Daddy Ricky. Lumipas ang ilang taon, si nanay naman na nagkasakit. Breast cancer. And unfortunately, hindi namin napagtagumpayan ang laban. Umabot kami sa puntong pain management na lang ang pwede naming magawa para kay nanay. At sabi ng doktor, hindi na nga magtatagal si nanay. At doon ako napunta sa isang alanganing sitwasyon. Popoy at Bea. Joven, asan ka na? Malapit ka na ba? Oo ate, medyo malapit na. Okay, sige. Nabili mo ba lahat ng kailangan? Yung ikakabit sa dextrose ni nanay? Oo ate, kompleto na lahat. Okay, good. Ingat ka. Okay. Tinay. Nay? Teka, Nay, punta ako dyan. Nay, bakit? May kailangan ka? Dito ka nga, anak. Bakit, Ma? Masakit na naman ba? Oo.
Sobra? Bakit tinatanong mo pa? Basta masakit. Ma, syempre kailangan malaman ko para alam ko kung pwede na ba kitang bigyan ng pain reliever ulit. O kung dapat ko bang taasan. I-rate mo, 1 to 10. 10 pinakamasakit. 10! Inay! 10! Huwag na maraming tanong, anak. Basta pag sinabi kong masakit, masakit! Sige, ma. Pagdating ni Joven, paiinumin na kita agad ng gamot. Asa na ba si Joven, ha? Bakit ang tagal niya? Malapit na siya, Nay. Malapit na. Hindi ko na kaya, anak. Hindi ko na kaya. Kayanin mo, Nay. Hawak ka sa kamay ko. Kayanin mo. Konting tiis, malapit na si Joven. Ayoko na. Ayoko na, Panginoon. Ayoko na. Tama na po. Maawa na kayo. Tama na po. Tama na po, Diyos ko. Tama na po. Suko na po ako, Panginoon. Tama na po. Ayoko na po. Tama na. Nay, kain ka na po. Nagluto ako ng sopas para maiba naman. Puro kayo lugaw eh. Huwag ka mag-alala, Nay. Pinalambot ko talaga ng maigi lahat ng sangka para madali niyo makain. Okay ka na ba sa ganyang pwesto mo? O lagyan pa kita ng unan sa likod? Ayos na to. O eto ma, subo ka na. Medyo pinalamig ko na rin para madali mong makain. Masarap ba? Masarap pa luto ko, Nay? May nararamdaman ka bang masakit, ma? Kako, may masakit ba? Wala. Okay, good. O, eto pa na yun. Subo ka ulit. Nak. Alam ko naman na hindi na ako magtatagal. Nay. Pakinggan mo ko. Alagaan mo ang sarili mo. Saka yung kapatid mo. Huwag kayong mag-aaway. Huwag kayong mag-aaway. Kayo na lang ang magkasama. Mahalin niyo ang isa't isa. Tulungan kayo. Alam ko na po yan, Nay. Kahit di niyo sabihin. Mag-ipon ka. Huwag kang maging mahirap. Nak, huwag kang maghihirap. Huwag kang gumaya sa akin. Hanap ka ng mabuting asawa. Mag-anak ka. Madami. Huwag mo akong gayahin, anak. Maging masaya ka. Intindihan mo, anak? Opo, Nay. Mahal kita, nak. Mahal ka ng nanay. Nanay. May
may sasabihin ako sa inyo. Ano, nak? Si Daddy Ricky, alam niyo ba? Wala, Nay. Wala po. Bakit, nak? Kasi magkikita na kayo ni Daddy Ricky. Magkikita na rin kayo sa wakas. Si Ricky. Namimiss ko na si Ricky. Huwag kang mag-alala, Ma. Malapit na kayong magkasama ulit. Teka, Ma, punta lang ako sa kusina sandali. Naiwan ko ata yung kalan na bukas eh. Babalik ako kagad. Iwan ko lang yung pagkain mo dito. Mabilis lang ako. Popoy at Bea, namatay ang nanay ko na wala pa ring alam. Nung time na yun kasi, I had to decide kung hahayaan ko bang mamatay si nanay na naniniwalang masaya ang lahat. O bibigyan ko siya ng problema hanggang sa kahuli-huling sandali ng buhay niya. At nanaig sa akin ang awa, Popoy at Bea. Hinayaan kong mawala ang nanay ko na panatag ang kalooban. Iniisip ko tuloy kung nasan kaya sila ni Daddy Ricky? Parehas kaya silang nasa langit? Hindi naman siguro. Sana yung isa nasa impyerno. Or pwede rin dalawa sila. Pag ako kaya namatay, mapupunta rin ba ako sa impyerno? Kasi pumayag naman ako sa mga nangyari sa akin. I allowed it. I got something out of it. Pero I hated myself so much. I hated my mother for not being strong enough para buhayan kami ng kapatid ko mag-isa. I hated her for leaving our father. I hated our father for leaving us. I'm in my 30s now, Popoy at Bea. Kamusta na ba ako? Normal naman. Marami na ako nakarelasyon pero I always end things bago pa maging masyadong malalim o seryoso. Kasi I always ask myself kung kailangan ko ba sabihin sa partner ko ang lahat? And the answer is no. Hindi ko kaya. Kinahihiya ko ang nangyari sa akin, kinahihiya ko ang sarili ko. Dadalhin ko na lang sa hukay ang lihim kong ito. Kasi tapos naman na. Natapos na. Yun nga lang, I still remember everything. At meron pa rin boses sa loob ko ang patuloy pa rin sumisigaw na, save me. Please, save me.
At sa bawat dasal ko sa Diyos, imposible man, pero hinihiling ko na sana burahin niya yung mga alaala. Pero I know I cannot save myself anymore. The thing about abuse, Popoy at Bea, once it happened, whether you allowed it or not, it will haunt you forever sa iba't ibang paraan, iba't ibang sitwasyon o katauhan. Minsan kapag kasama ko yung boyfriend ko and he would kiss me and touch me, bigla-biglang papasok sa isip ko yung mukha ni Ricky. He's dead, but he'll remain forever in my head. Kaya napunta ako sa point na I understand bakit may mga babaeng na abuso ang nauuwi sa pagpapatiwakal. The memories will remain, the images, the disgust will never go away. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Popoy at Bea. I don't know kung paano tatapusin ng maayos ang kwento ko. Hindi ko kasi alam kung may katapusan na ba o wala pa. Pero maraming salamat sa oras at sa mahabang pasensya ng Dear MOR team para mabuo ang kwento ko. Lubos na gumagalang, Tinay. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, save me. Yes, boy. Mga kapamilya, oras na natin. 4 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Masyadong intense, ano? Sana nga po ay napakinggan ninyo ang aming warning naman. Dahil kami man ay, syempre meron kaming GC dito sa Dear MOR, no? Merong gigil, merong galit, merong disbelief, ano? Doon sa mga nangyayari at kung papaanong ang naiarte ng ating mga dramatista yung kwento. Pero wala ho kasing walang ibang paraan, okay? Walang ibang paraan para mabigyan ng hustisya yung kwentong ito sa atin ni Tinay, ni Christina. Di ba na wala kailangan talagang ipakita yung ganung mga klaseng kasuklam-suklam na mga eksena, nakakadiri. Di ba? Ang baboy at talaga mapapailing ka. Diba? Ayaw nyo nang marinig kung ano yung mga sinasabi ko sa GC namin, ano. At sila rin, sina Bea rin, sina Sir Makoy, at sina Dan Capuchon, kahit sila parang nainis doon sa mga pangyayari. Pero ano nga ba talaga? What's the real score, Bea, dito sa nangyari kay Christina? Well, una sa lahat, no, Popoy at mga kamorkada, no. Dito sa narinig nyo, teka lang. Ano ba yan? Ayan, nabutuloy ako. Dito sa narinig nyo, sana nagkaroon kayo kahit papaano ng glimpse on how does it feel to be in that situation. Yung para mahirap ilagay yung sarili natin sa ganong sitwasyon, pero sana kahit katiting naintindihan natin ano ang pwede nating maramdaman pag tayo yung napunta sa ganong sitwasyon. Yun sana yung isang take na, yun sana yung isa sa mga pwedeng makuha ng mga listeners natin dito, no? Para kung sakali na meron kayong kakilala or meron kayong makilala, meron kayong malaman na tao na naka-experience ng ganyan, somehow, mas lalalim din yung inyong pag-iintindi dun sa tao na yon. At ramdam ko naman sa mga na mga kamorkada, halo-halo din yung kanilang mga emosyon, no? Pero eto na nga yung sitwasyon natin, mga kamarkada, no? Si Tinay, ang ginawa niya, never niyang sinabi kahit kanino. Never siyang nagsumbong. Why? Kasi ang nakikita ko, confused kasi si Tina, Popoy, kung was I just a victim or a willing victim? Pero hindi ko naman gusto yung nangyari. Pero alam mo yun, hindi ako umalma because
kasi yung dahilan nga niya is gusto niya makatapos ng pag-aaral po eh. At Alam hindi niya, lang yun, pati mga material things. Diba? Material things. Aminado si Tinay na alam mo yun, nagustuhan niya yung mga material na bagay na pwedeng ibigay sa kanya kapalit ng mga hawak-hawak. Again, take note mga kamorkada ha, hawak-hawak, halik-halik ang naganap. Wala pong yung like rape na alam mo yun, yung pinakamatinding hawak-hawak, halik-halik for how many years. Pero it doesn't lessen the effect of the offense. Abuse. Abuse is abuse, okay? Pero anong tawag dito? Sana tandaan natin kung meron man dyan yung maninisi kay Tinay na ikaw kasi hindi ka nagsumbong o ikaw kasi hinayaan mo, ikaw kasi pumayag ka dahil sa mga material na bagay. Let's remember guys na she was just a kid when everything started. Tapos aminado din siya na sinabi niya sa letter, slow siya na pumikap sa mga nangyayari sa paligid niya. Kasi hello, lumaki silang alam mo yun, salat sa pera. So, marami siyang hindi naranasan, marami siyang hindi nagawa sa edad niya, alam mo yon. So, nung pumasok yung ganitong pagkakataon na makuha niya, yung mga pwede niya makuha, umira yung pagiging bata. Ni Tinay, yung pagiging immature niya, and again, she was just a kid. So kung ano man yung maging reaksyon o aksyon ng isang bata, lahat yon nakadepende sa tinuro o nakita niya sa mga nakakatanda. And Popoy, remember, yung sinabi sa nanay actually, nag-umpisa lahat sa nanay eh. Wag kayong gagawa ng hindi gusto ni Daddy Ricky. Siyempre, maniniwala yung bata sa'yo. Na wag nating galitin si Daddy Ricky para alam mo yun, baka pag nagalit, hindi na tayo bilan ng laruan, hindi na tayo bigyan ng pera, ganyan-ganyan. So, dun pa lang kaya mga kabarkada, lalo na sa mga magulang, be careful talaga kung ano yung itutubo nyo or gagawin yung panakot dun sa anak ninyo. Na lalo na kapag may kinalaman sa ibang tao na, well actually kahit ka mag-anak lalo sa may kinalaman sa ibang tao sa estranghero na alam mo yun, bigla lang papasok sa buhay nyo, be careful kung ano yung mga gagawin yung warning, mga pabilin dun sa mga anak ninyo. Kasi tingnan nyo nangyari kay Tinay. Dahil sa takot, sabi ng nanay o kung gusto nyo may aircon pa rin kayo and everything sundin ang lahat ng gusto ni Daddy Ricky. Yan. Yeah, may mga benefits silang makukuha, Ayan, at yun nga yung na-hone doon sa kaisipan ng bata. Kaya tama yung sinabi ni Bea, be careful what you wish for. 'Di ba? Para sa mga bata. Sabihin na natin in layman's term, para sa simpleng salita, naging utu-utu pa. 'Di ba? Itong si Christina doon sa una. Kaya confused siya kung tama ba to. Kasi okay lang naman sa isang magulang o tumatayong magulang na ang paglalambingan. Pero hindi na syempre, alam nyo kapag uncomfortable na kayo. Diba? Kapag uncomfortable na kayo as a parent and as a child sa ginagawa ninyo noon, diba? That's the time. Diba? That's the time na you put a stop to it. Diba? Kasi ako, ang personal experience ko dyan was, Bea, parang may dumating sa punto ng buhay ko kasi mahalik kami sa mga magulang bago umalis at pagkadating sa bahay, pagka pupunta sa school. So, nung bata ako, syempre, lips to lips kami ni Mommy, lips to lips din ako kay Daddy ko. Ganyan, smack lang rin naman. Ayan. Pero syempre, nung magbibinata ka na o magdadalaga ka na, syempre, kikis ka na lang sa pisngi na, yung mga ganyan. Alam mo yun as a child. Ayan, at merong kang magulang na nagsasabi na okay na yung na lang, dito na lang sa kasi malaki ka na, ganyan. Na-explain sa amin yan ng mami namin, ng daddy namin, di ba? O dito na lang sa pisngi, di ba? Binata na, o kaya dalaga ka na ganoon. Di ba? Bago pa mamali yung thought nung bata. Pero ito kasi nagkaroon talaga ng anong tawag mo rito? Abuse. Okay? Abuse sa kanyang power. At actually, abuse talaga yun. Hanggang college. Hanggang college. Pero ito nga yung sinasabi ko na ikaw naman, hindi ka na komportable. You should have stopped na rin. Pero meron nga kasi siyang benefit na nakukuha out of the kissing, the touching, yan, yung pag-aaral niya at yung mga cellphone, kung anong gadgets, anong hilingin niya, damit. Kasi nag-i-enjoy ka.
'di ba nag-enjoy ka, Christina, 'di ba, na kinaiinggitan ka. Sabi mo yan sa kwento. Naiinggit yung mga klase mo, may bago kang ganito, may bago kang ganun. Huwag tayong maging masyadong materyoso. Ayan, para magkaroon lang nito, ibababa ko na lamang yung pagkatao ko kasi meron long-term effect yan. Oo, sabi nga niyo, hanggang ngayon. Pero alam mo, dito sa storyang to, no, ang dami-daming mga nakarelasyon na si Christina after nung sa tatay niya, 'di ba? Sinubok niya naman na makipagrelasyon pero hindi niya pinapalalim. Sabi niya, alam ko natatakot ka. Alam kong mahirap ma-attach. Alam kong mahirap na sabihin ang lahat ng katotohanan doon sa partner mo. And I think in my opinion, you don't owe yung mapipili mong partner yung katotohanan na yan for as long para sa akin kasi Bea, no, merong mga sikreto na mas better na hindi mo na lang sabihin pero nasabi mo sa Panginoon, naidasal mo, naiiyak mo at nasabi mo at natanggap mo na sa sarili mo. I mean, napakaraming mga tao is now against you. 'Di ba? As we speak, ikaw, Bea, merong mga taong who wants to put you down, 'di ba? Who wants to abuse you, who wants to anong tawag mo rito, yung ibaba ka dyan sa kinalulugaran natin. Why do you think you have to be against yourself pa? 'Di ba? Kampihan mo na yung sarili mo. 'Di ba? You magsisi ka ng totoong pagsisisi kasi wala namang ibang paraan, Christina, kundi yung tanggapin mo na nagkamali ka rin sa maraming punto ng hinayaan mo na mangyari yun. Hindi mo pwedeng isisi na lang lahat kay daddy mo dahil na-reach mo na yung age of maturity. You're fully aware na hindi maganda yung nangyayari pero just let it happen. But you have to forgive yourself. Diba? You first have to forgive yourself bago ka makipagrelasyon. And para sa akin, I don't think, wag mo nang problemahin na sabihin pa yon, but it's a conversation between you and your God. Diba? It's conversation between you and your conscience. Diba na, eto na, pinapatawad ko na or tinanggap ko na yung pagkakamali ko. Hindi ko na bit-bit itong bagay na to doon sa magiging partner ko. Pero kung ang klase ng partner mo ay napakalawak ng pangunawa, 'di ba? Malalaman mo naman 'yun May malaman siya at matulungan ka niya. That's the best partner for you. But for now, ikaw muna, tanggapin mo na muna sa sarili mo na nagkamali ka rin, 'di ba? At hinayaan mo 'yon and you have to forgive yourself. 'Yun ang unang dapat gawin. Correct. And sabi mo nga, Popoy, kanina, no, it's between you and your God. And dun sa isang part ng letter, sabi niya, Popoy, meron pa rin kasing maliit na boses na, alam mo yon, sa back of her head na parang, yung parang, yung sinasabi niya, save me, or something like that. Maybe, Tinay, no? Maybe, kailangan ni Tinay talaga ng makakausap, Poy. Kailangan niyang mailabas ito. Kailangan merong isang tao ang magsasabi sa kanya na, Tinay, yes, it happened, pero you're also a victim. And huwag kang mag-alala, buhay ka pa. At hindi yun ang katapusan ng respeto mo sa sarili mo o ng dangal mo. At hindi ka husgahan ng Diyos o hindi ka mapupunta sa impyerno dahil sa nangyari sa'yo. Feeling ko, nag-aantay si Tinay na magsasabi sa kanya na ano siya na, anong tawag dito, na absuelto siya or something. Ewan ko dun sa nangyari sa kanya. May kapatawaran. Or magsasabi sa kanya na, you're okay. You're safe now. Everything is done. Everything is finished. Wala na yung taong umabuso sa'yo. Ikaw buhay ka pa and you have to move on. And feeling ko may kailangan magsabi kay Tinay ng paano ba mag-move on from this. Not forget gaya ng mga pinayo natin nung nakarang araw. You can forgive but not forget.
Pero pag nakapagpatawad ka kasi makamarkada, parang there's something parang biglang may natatanggal na tusok sa dibdib mo. Parang nagkakaroon ka ng ibang perspective or point of view sa buhay. Kaya siguro yun ang kailangang i-focus ni Tina, no? Yung patawarin ng sarili niya. Ay, wait, Popoy. Patawarin si Daddy Ricky, paano? Kasama ba yun sa question? Kasama ba yun sa equation? I think so. Oo, tapos na nga yung buhay niya. There's really nothing you can do about it anymore. Di ba? Wala na magagawa eh. Patawarin mo, hindi mo patawarin, bitbitin mo pa yan. You just have to forgive that person. Ang naaaning ako, namatay yung lalaking yun, hindi man lang niya nalaman ni Tina kung pinagsisisihan ba nung lalaki yung pinagagagawa niya, or alam mo yun, nananatili pa rin na gano'n ang tingin niya kay Tina, na pwede niyang gawing bagay na pwedeng paglaruan. Nakaka-bother. At ito pa isang tanong, Popoy. Tama naman ba yung ginawa ni Tina, hindi niya sinabi sa nanay niya bago namatay yung nanay niya? Isa pa yun, di ba? Kung yun nga naisip mo, kasi iniisip niya pa rin dito, no? Sa tingin ko, Bea, is the welfare of the mother. She's physically in pain. Di ba? At ayaw niya nang dumagdag pa doon sa sakit na nararamdaman ng kanyang ina, na nilalabanan ng kanyang ina, and magiging mas mahina pa yung nanay niya kung sakaling sinabi niya. 'Di ba? Yung courage na hindi na, sige na, ako na magbibitbit nito, nanay. I'll take this to my grave, na this secret. Be in peace. 'Di ba? Wala ka nang naging pagkukulang sa amin. Siguro pagkakamali lang yung pagkakapili mo kay Daddy Ricky, but sa lahat naman maganda ang naging intensyon ng nanay. So I think she did a great job, na wag nang pabigatin pa yung loob ng kanyang nanay. Kumbaga maging peaceful na lamang yung kasi kung kaya mong gawin yan, maganda naman eh. It's a pure intention na ayoko masaktan pa ulit yung nanay ko. Ako na, titiisin ko na lang muna. Kaya you have to forgive yourself. 'Di ba? Alam mo, sabi mo kanina, siguro naghahanap itong si Christina ng taong masasabihan, ng taong mapagkikwentuhan. And I'm really proud na pinili mo, Christina, itong Dear MOR para pagkatiwalaan. Because we are total strangers. We don't know you personally. You don't know us personally. Walang personal bias. And I think naging fair ang programang ito, no? At sa iba pa mga letter senders natin, Bea, na hindi porke ikaw ang sumulat sa amin, kakampihan ka namin, sasabihin namin maraming salamat kasi may storya kami ngayon. No. Kapag may mali ka, may mali ka. Katulad na sinabi namin kanina, Christina, meron kang mali, pero hindi pa yun ang katapusan ng lahat. Pwede kang, you can redeem yourself, di ba? Pwede ka pa rin makabawi, di ba? Lakasan mo yung loob mo, talikuran mo na yan, yung paghihinagpis at yung maduming nakaraan. It's not a question of hinayaan mo bang mangyari or napilitan ka lang, hindi na yun. What are you willing to do now? Di ba? Are you willing to forgive yourself? That's the question. Diba? And if you are willing to forgive yourself, ay nandito kami. Mga estranghero na willing makinig sa'yo, willing humugot ng pag-asa mula sa napakabigat na dinanas mo sa buhay. Nandito kami, ipinagdarasal ka namin. I think that's naiiyak ako kasi minsan di natin masabi sa pari natin, minsan di natin nga masabi kahit sa mga magulang natin, sa kapatid natin, pero nasasabi dito sa programang ito. And I think it's a gift more than a burden. Mahirap itong ginagawa namin, na inuunawa namin, pinakikinggan namin. Pero para lang maging example, 'di ba? Bad example sa ibang sa ibang mga nakikinig. Ay, nako. Para hindi na nila tularan pa. 'Yun. Kaya salamat sa iyo, Christina, at sa mga katulad ni Christina.
Actually, ano si Apopoy, sa totoo lang, hindi ko rin talaga alam kung ano yung tamang sabihin kay Tinay kasi wala tayo dun sa sitwasyon niya no. Pero sana Tinay, nababasa mo yung mga comments ng mga kamorkada natin kasi karamihan dyan talaga, meron ka talagang mapupulot na, alam mo yon, na magandang payo na pwede mong ma-apply sa buhay mo. Yeah. Okay. Alam nyo, Christina, no? Ayan, siguro pagkatapos nitong kwento, mas maganda na mahaba kasi ang mga naging payo sa'yo. Hindi lang naman si Popo, hindi lang naman si Bea ang nagpayo sa'yo. 'Di ba? Nandito yung mga kamorkada natin na tinutulungan ka. 'Di ba? Alam mo, kaya ulitin ko lang too many people will be against you. 'Di ba? Are already against you as we speak. Don't be against yourself. 'Di ba? Kampihan mo 'yan sarili mo. Sabihin mo may pag-asa pa, merong katapusan ang lahat ng bigat na ito. Yun. Masyadong sensitive tong kwento, Bea, no? It's too sensitive, medyo awkward para sa amin na magbigay ng ganun. Unang-una, syempre may anak akong babae. Ini-imagine ko, Bea. Nightmare. Nightmare po po. Nightmare. Si Bea meron din nga anak na babae. Kaya sabi ko, tapos yung nickname pang Tinay, Diyos me, si Athena ko. Tinay ang tawag ng mga pinsan niya. Kaya sabi ko, sandali, nandidiri ako. Kaya Ricky, nandidiri ako dun sa ginagawa nung amain niya. But just so you know, Christina, at sa mga katulad niya, Christina, nandito, napakagaganda po ng mga sinabi ng mga kapamilya natin, sina Annabelle, sina Sergio, sina Renny Boy. I hope makatulong to, sina Lai Valdenor. Ayan, thank you so very much. Gabs, diba? O Tinay ha, try mo basahin yung mga nasa comment section. Hindi lang kami ang nakikare para sa'yo. Lahat ng mga kamorkada na nakapakinig ng kwento mo, naiintindihan ka at may care din sa'yo kahit strangers pa tayo sa isa't isa. Anyway, Popoy, I think nararapat lang na pasalamatan natin yung mga dramatista natin na gumanap sa storyang ito. Oo. Nakakainis kayo, ha? Medyo, alam mo, Bea, nangangatog yung kamay ko. Bakit? Hindi ko alam, natitense ako dito sa kwento natin na nako, sana. It's really very inspiring. Sige, pasalamatan na natin sila. Eto, si Christina o si Tinay. Kenneth Ancero, maraming salamat, girl. Kamusta naman yung recording mo na ginagawa mo ito? Daddy Ricky, Jag Kamat. Alam ko, hindi ikaw yon pero buisit ka. Si Tatay, nako, Warly Alagao. Thank you so much. Si Nanay, ayan, si Jamie Rubio. Si Joven Dan Capuchon. Si Frenelyn Lulu, Chan Palma, kamorkada, ako po ang na-stress sa storyang Todd. Ayan. At ang nag-edit naman ay si Joko Loco. Ayan. At syempre, maraming salamat sa lahat, sa buong team ng Dear MOR. At alam mo yun, nairaos natin ang pre-Holy Week special. O, diba? Yeah. Bea, grabe ha. Twice mo palang na-experience na itong kwentong ito. Nung kausap mo siya, Christina. Alam mo, Poy, na, di ba, narinig ko, nagkausap kami and everything. Tapos, pagtungtong ko dito, alam ko na, pero hindi ko pa rin alam ano sasabihin ko. Hindi ko pa rin, I still can't find the right words, the perfect words to say kay Christina. Kasi ang hirap ang hirap talaga, ang hirap ng mga pinagdaanan niya. So, Christina, sana kahit papaano, we were able to give you kahit a little bit of light or gaan nung shinare mo yung storya mo dito sa amin sa Dear MOR. I think that's it. Oo, nasabi mo kahit papano kung ano yung mga totoo nangyari sa sa mga estranghero na merong pagmamahal pa rin sa aming puso, 'di ba? Para sa mga katulad mo. Oo, hindi tayo tatalikuran, basta wag mo rin tatalikuran ang sarili mo. Patawarin mo na yan in peace. 'Di ba? Have peace. Yun nga ang sinasabi. Maging payapa ang ating kaisipan. Ayan, mga kapamilya, 26 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Maraming salamat po sa inyo. Syempre, it's the weekend, Sabado, Linggo. Please, bisitahin niyo po kami at mag-marathon kayo sa
sa Spotify. Ayan, Dear MOR, the podcast. Ayan, sunod-sunurin nyo ang mga kwento ron habang naglalaba kayo, habang nagsasampay, habang naliligo, kung anong ginagawa nyo ngayong weekend. Sige, Spotify, on nyo lamang po yan. Dear MOR, the podcast. Yon. Halika na po. Okay. Ayan mga kapamilya, nakasama nyo nga po kami. Siyempre maraming salamat din sa ating napakasipag na producer na si Sir Makoy. Ayan si Sir Makoy. Siyempre para sama-samahin ng lahat, mga host, mga dramatista, editor, lahat. Oo, siya ho ang umiintindi. O sige, pahinga ka rin muna, pre. Ayan, Sir Makoy. Yan. Nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B po. Gorgeous B, Rhea. Iyon. At syempre, lagi nga po namin paalaala mga kapamilya, stay safe, stay healthy, at kahit ano po mangyari mga ka-family, please, stay happy.